Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Blue Marble Loaf Bread. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay bread flour 500 grams, yeast 10 grams, salt 10 grams, sugar 100 grams, vinegar 1 tablespoon, fresh milk 225 ml, butter 25 grams, and bread improver na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang asukal, asin, suka, fresh milk. Haluin muna natin hanggang sa matunaw na ang ating asukal at higit sa lahat ay matunaw na ang asin. Pag natunaw na ay ilagay na natin ng bread flour na may kasamang bread improver at ilagay na natin ang yeast. Paandarin na natin ang ating mixer. Ilagay na rin natin ang ating butter. I-continue lamang natin ang pagmimix dito at ang mixing time nga pala na ginugol namin dito ay 10 to 15 minutes. Ayan, kapag nagsama-sama na sila at naging dough na siya ay okay na ito. Atin na itong kuhain at atin ito ilalagay sa ating lamesa at hihiwain na natin ito or hahatiin na natin ito sa dalawa. At bawat isa nga po pala ay 500 grams. Ngayon naman po ay atin na po silang isi-shape, atin lang po silang ipantay, at yung isa nga po pala ay lalagyan natin ng food color at yung isa naman po ay hindi natin lalagyan. Ngayon po maglalagay po tayo ng blue color na 1/2 teaspoon lamang ang ating ilalagay dito. Ngayon naman po ay atin na pong ipapakalat or kakanate ng ating food color. At sa paglalagay nga po pala nito ay pwede po kayong mag-gloves kung kaya nyo po kasi medyo madikit po talaga or makulay po talaga ang food color na ito. Kumakapit po talaga siya sa ating balat. At ngayon naman po ay atin na po itong papaikot-ikutin. Yan, atin lang po siyang imukod. Pagtapos naman po nito, atin na po itong ipapasada. Dahan-dahanin lamang po natin sa pagpapasada nito. At just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, para na rin po makuha po yung texture na gusto natin. At saka po para malagyan din po yung ibang side ng dough na may color blue na po siya, hindi lang po sa gitna ang may color. Ngayon naman po, both nga po pala ng ating dough, yung may color na dough at saka po yung white na dough ang kailangan po nating ipasada. Para po makuha po natin yung texture na stretchable at saka po yung buo na po talaga siya. Yan, eto na po siya mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin po ulit silang titimbangin. Ay ipagkasama po natin yung white na dough at saka po yung blue na dough. At same lang din po ang timbang niya. Kailangan po 500 grams po ang timbang nila kada isa. Yan. Pagkatapos timbangin ay atin na po itong pagsasama-samahin. Atin na po ilagay ang blue sa ilalim po ng ating plain na dough. At pagkalagay naman po nito ay gagamit na po tayo ng ating rolling pin. Atin lang po siyang i-roll or pahabain. At pagkatapos naman po nitong pahabain ay atin na po itong papaikutin. Paikutin lamang po natin ito ng dahan-dahan. At pagkatapos ay atin na po itong papahabain. Yan. Pahabain lang po natin ng kaunti. At kapag okay na po ito mga ka-bakers ay atin na po itong hahatiin sa 5. Ayan, hatiin lamang po natin. At pagkatapos naman pong hatiin ay atin na po siyang ayusin ng paharap. At atin na po siyang ilalagay sa ating molde. Ang molde po na gagamitin natin dito ay medium lamang po. Ang pan size ay 11. Size 11 po ito. Lalagay po natin ito sa makapal-kapal na mantika para po hindi siya dumikit sa ating molde. At atin na po itong ipahinga ng mga 1.5 oras hanggang 2 oras. Ayan, atin na po munang ilagay ang kanyang takip bago po natin ito ipahinga. At ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature ay 170, sa baba ay 200 at ang baking time ay 30 to 35 minutes. After 30 to 35 minutes ay luto na po ito at atin na po itong itaktak sa ating plancha. At ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na po itong papalamigin ng mga 1 hanggang 1.5 oras. At kapag malamig na po ay ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers na talaga namang masarap.
At napaka-yummy talaga. Napaka-colorful pa po niya kaya naman magiging patok po talaga ito sa ating mga kiddos. Lalo na po kung atin po itong ibebenta. But wait, there's more dahil atin po itong hihiwain or kung meron po tayong slicer ay atin na po itong ipadaan sa ating slicer. Eto na nga po talaga ang ating finished product mga ka-bakers na sobrang yummy naman talaga nito at higit sa lahat sobrang colorful, sobrang cutesy, sobrang elegant at higit sa lahat ay sobrang mabenta naman talaga o di po ba? Napakasulit talaga nito lalo na kung atin po itong ipang-nenegosyo at kung atin po itong ipang-reregalo or ating ipang-memorienda. Abay napakasulit at napakaswak naman talaga. Tignan nyo naman po yung itsura niya mga ka-bakers. Hindi nga lang siya mabigyan ng justisya ng ating camera. Pero kita naman ang ganda niya, ang fluffiness niya, at higit sa lahat, yung sarap niya. Natatakam na po ba lahat? Kaya naman mga ka-bakers, gawin nyo na rin po ha. Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Mga Hebreo 12:14. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Amen, amen, amen. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.